Isang bagong ulat mula sa isang crypto researcher ang muling nagbigay pansin sa lumang research paper ng Federal Reserve na tila kumpirmasyon po sa technical na kakayahan ni XRP at ni XLM. Ayon po sa ulat, kinilala ng Fed na ang mga network na gumagamit po ng Byzantine Fault Tolerant or BFT consensus model ay mas ligtas po at mas mabilis kaysa sa ibang blockchain mechanism tulad po ng proof of work at saka proof of stake. Ibig mong sabihin, ang core technology ni na XRP at XLM ay matagal nang nakahanay sa eksaktong pamantayan ng secure digital payments. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ba ang nilalaman ng research ng Federal Reserve. Sabi rito, a recent post by crypto researcher Smoke revisited a lesser-known but significant Federal Reserve research paper that examined Byzantine Fault Tolerant or BFT consensus mechanisms as part of a broader framework for secure payment system. Yan, paliwanag po natin yan. Ayon po kay Smoke, isa po siyang crypto researcher. Muli pong sinuri niya ang isang research paper ng Federal Reserve na dati na pong tumalakay po tungkol sa Byzantine Fault Tolerant yan, or BFT system. Sa simpleng paliwanag, ang BFT po ay isang consensus mechanism na kayang mag-operate kahit may ilang nodes o parte ng network na nagkakamali or nagiging malicious. Kaya po nitong panatilihing ligtas at mabilis ang transaction kahit sa malalaking network. Ito po ang technology na ginagamit mismo ni XRP, XLM at saka HBAR sa kanilang blockchain. Sa market impact, ang ganito pong validation mula sa Fed ay nagbibigay ng kredibilidad sa mga project na may BFT structure. Kaya posible pong tumaas ang tiwala ng institutional investors sa mga coins tulad ng XRP at XLM. Ngayon ay bakit po ba mas epektibo ang BFT kaysa sa ibang consensus models? Ayan, sabi rito ay the paper, according to Smoke, identified BFT-based models as the most efficient and scalable for distributed network operations, highlighting their advantages over mechanisms such as proof of work and proof of stake. Yan, base daw po sa research, mas epektibo po ang BFT dahil hindi nito kailangan ng napakalakas na computing power tulad po ng proof of work ni Bitcoin o sobrang energy consumption. Hindi rin ito nangangailangan. Hindi rin po ito nangangailangan ng staking system gaya ng proof of stake. Dahil dito, mas mabilis, mas mura at mas scalable po ang mga transaction sa BFT model. Sa madaling salita, ang ganito pong sistema ay perfect para sa mga global payment networks na may milyong-milyong transaction bawat araw. Ang market impact po dito ay ang ganitong findings ay pwede pong magbunsod ng bagong adoption sa mga project na may BFT system. Maaring magkaroon po ng renewed interest si XRP at XLM sa mga institusyong naghahanap ng efficient payment networks. Ngayon ay paano po nito pinapatibay ang position ni XRP at XLM? Sabi rito ay this validation position BFT as the preferred architecture for high-speed and secure transaction processing within financial networks. Smoke emphasized that XRP, XLM, and HBAR already employ variations of Byzantine agreement models within their respective consensus frameworks. Ayan, ang kumpirmasyong ito mula po sa Fed ay nagpapakita na ang BFT ang pinakaangkop na disenyo para sa high-speed at saka secure financial systems. Dahil dito, napapatunayan na ang mga project tulad ni na XRP, XLM at saka HBAR ay matagal nang gumagamit ng technologying akma sa mga modern system ng payment or modern payment system. Hindi lamang po sila basta blockchain projects, kundi technologying kayang makipagsabayan sa mga bangko at central authorities. Pagdating po sa market impact sa ganitong uri ng pagkilala, mas lalo pong lumalakas.
Ang narrative na si XRP at XLM ay hindi po basta altcoins, kundi bahagi ng bagong infrastructure ng global finance. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ng ISO 20022 sa BFT assets? Sabi po rito ay the discussion also drew attention to the relationship between these BFT-based assets and the ISO 222 messaging standard, which is now widely adopted across international payment systems. Yan, ang research daw po ay tumingin din sa ugnayan ng BFT-based assets tulad po ni na XRP, XLM, HBAR sa ISO 222 messaging standard. Ang ISO 222 ay bagong global format na ginagamit ng mga bangko sa pagpapadala ng financial data. Dahil compliant na po sa XRP at XLM dito, madali po silang isama sa mga modern payment system na ginagamit po ng central banks at saka remittance institutions. Sa market impact, ang ganito pong compatibility ay napakahalaga dahil ito ang daan para ma-integrate sa XRP sa mga cross-border payments sa hinaharap. Kapag mas marami pong institution ang gumamit ng ISO 222, mas lalaki po ang posibilidad na tumaas ang paggamit at presyo ng XRP. Sunod na tanong ay bakit po ba mahalaga ang kombinasyon ng BFT at ISO 222? Sabi rito ay according to Smoke, the combination of Byzantine fault-tolerant consensus and ISO 222 compliance reinforces XRP, XLM, and HBAR suitability for integration into modern financial infrastructure. Ayan, ang kombinasyon daw po ng BFT at ang ISO 222 compliance ay nagbibigay po kay XRP, XLM at HBAR ng malaking edge sa market. Ibig pong sabihin, hindi lang po sila secure at scalable, kundi tugma rin sa mga regulasyon at pamantayan ng traditional na financial institutions. Kaya kung magpasya po ang mga bangko na gumamit ng blockchain para sa payments, napakalaki ng tsansang gamitin po nila ang mga asset na ito. Sa market impact, maaari pong magbukas ito ng pintuan para sa institutional integration na posible pong magpataas sa presyo ng mga nabanggit na crypto assets. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng Fed tungkol sa integration ng crypto sa payment system? Yan, sabi po rito ay Smoke further connected this research to the Federal Reserve's more recent openness toward engaging with private crypto companies through its payment system. Yan, sa mga sumunod daw na taon, ipinakita po ng Federal Reserve ang kanilang pagiging open na makipag-ugnayan sa mga private crypto companies. Para po kay Smoke, ito ay indikasyon na hindi na teorya ang BFT research noon, kundi paghahanda para sa aktual na pagsasama ng digital assets sa traditional payment systems. Sa madaling salita, nagsisimula ng mabuo ang tulay sa pagitan po ng blockchain at mga bangko. Sa market impact, kapag nagpatuloy po ito, posibleng maging bahagi sa XRP ng mga pilot programs ng central banks na maaari pong magpataas ng demand at presyo nito sa midterm period. Sunod na tanong at panghuling katanungan na rin natin ito ay ano naman ang sinasabi ng ibang analyst tungkol dito. At ang sabi po rito ay another ex-user 36 Crypto shared a similar interpretation, noting that the Federal Reserve's acknowledgement of BFT's strengths underscores the potential of XRP XLM and HBAR as efficient, scalable, and secure payment solutions. Yan. Isa daw pong analyst na kilala bilang 36 Crypto ang sumang-ayon din sa pananaw ni Smoke. Ayon po sa kanya, ang pagkilala ng Fed sa lakas ng BFT ay malinaw na patunay ng potensyal ni na XRP, XLM at saka HBAR bilang mga secure at saka scalable na solution para sa global payments. Ang ganito pong uri ng opinyon ay lalong nagpapalakas ng tiwala ng mga investors sa tatlong project na ito. Pagdating po sa market impact, habang dumarami ang mga eksperto na pumupuri sa technology ni XRP, mas lumalalim po ang kumpiyansa ng market na ito ang susunod na magiging core layer ng digital
payments. At ayan, bilang panghuli, ang aking opinyon naman po tungkol dito ay kung atin pong susuriin, malinaw na hindi po aksidente ang pagkakaroon ng BFT system sa mga project tulad po nina XRP, XLM at saka HBAR. Matagal na palang nakaposisyon ang mga ito para sa papel na gagampanan po sa hinaharap ng global payments. Habang papalapit po ang global shift sa ISO 20022, makikita po natin na ang mga asset na ito ay maaring maging sentro ng susunod na yugto ng blockchain integration sa mga bangko. Para po sa atin bilang mga traders at investors, at ayan, matagal na po palang nakaposisyon ang mga ito para sa papel na gagampanan sa hinaharap po ng global payments. Habang papalapit po ang global shift sa ISO 20022, makikita po natin na ang mga asset na ito ay maaari pong maging sentro ng susunod na yugto ng blockchain integration sa mga bangko. Kaya para po sa atin bilang mga traders at investors, ay napakahalagang bantayan po natin ang mga ganitong developments. Ang validation po mula sa Federal Reserve ay hindi lamang technical recognition. Ito po ay sinyales ng mas malawak na pagtanggap ng crypto sa institution po ng mundo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.